din sa sinabi rin ng propeta sa message. Pwede mo bang makisuyo sa ating Pastor Don? Sabi po ng prophet sa Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. So sa part of this ministerial meeting, as a working in evangelism, personally, ako po, sasabi ko siguro nagamit ako sa kaharian ng Panginoon. Yung tumayo nung nakaraan dito na LGBT, isa ho yun sa mga nabautisman mo natin, to God be the glory. So, ang sabi po dyan ng prophet ay ganito. This God-ordained man sa Jesus Christ, the same yesterday. At sabi po niya dyan, here to do that but besides that God called offices. And the church, apostles, which is actually missionary, means one sent. All right, a missionary is apostle. All right, apostles, prophet, teachers, evangelists, and pastors. I mean 5 instead of the 4. It's 5 offices God ordained. So we do believe that the 5-fold ministry are God ordained. Because the prophet says, unless you have a Holy Ghost, you cannot preach the gospel. So itutuloy ko lang po in each local, ay sabi po dyan, it's 5 offices God ordained, put into the church. You believe that? And in each local church, there are 12 or 9 spiritual gifts that operates through in the body. See? God's put every preparation to keep the church just as clean as it can be without spot or wrinkle. So preparation to ng bride in the whole mystical body of Christ. Where the end time, Gentile people were at the end time. Actually, 5 quotation to, Pastor Pure message of the prophet. So, kung mabibigyan mo pa ako ng konting oras, Brad, babasa lang po ako. Wala akong sariling dito. Yung basa lang. So, sabi po dito pa, mga kapatid, sa message ng nag-gets nyo na yan? Okay. Sabi dito sa message ng proof for His resurrection. Sabi ko po dyan, what is the last days? We are living in the last days. God is going to raise men with messages. If you are truly believe that you are sharing the message, sabi diyan, with power, with deliverance, with the power of the gospel, to prove that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. We do believe, mga kapatid, our prophet, he is a model. Pagdating sa evangelism, 10,000 Muhammadans one time na-convert sa kanyang ministry. Kung nababasa po niyo yun. Kaya alam niyo po, sa akin ang Islam, hindi ko kinakatakutan Kahit yung sinabi ni dito, na ipinakita, hindi ko kinakatakutan yan. You know, Islam for me, I share love among Muslim. What is the love? Love of Christ, the message. Yun, mga kapatid. And ito pa po, mga kapatid, sa message ng God called man, God is calling men and women today to the battlefront. Laban to, mga kapatid, labanan. Saan? Sa Espiritu. He's calling them to Gilgal. Neither is He's calling them to Jericho or Bethel. His day will perish, but He's calling them to cross the Jordan so He can get you out into the school. And His own power make you and mold you. You cannot become a part of the Bible ministers if you have no experience in this message. I do believe, bawat isa sa inyo may karanasan po dyan, mga kapatid. Ito pa, pagdating mo kasi sa evangelism, very crowd, very wide ang ating prophet. Tingnan niyo po, may sinabi po siya dito sa
sa message ng ano ba itong message na to? The unity of one God in the one church. Sabi po niya dito, God's thrones in a human heart, there will become one. One in purpose, one in achievement. If a Methodist brother wins 100 souls to God, amen and amen. If the Presbyterian, whatever he might be, wins a souls to Christ, amen to amen. If Tommy Osborne wins millions of souls this year, and Oral Robert millions of souls, and Billy Graham millions of souls, and every other denomination millions of souls, I can stand and praise the living God. Prophet mismo nagsasabi dito mga kapatid. Because that's what we're achieving, the kingdom of God. That's what our objective is, to send souls to Him, to His kingdom. Not the kingdom of any yung mga nagsasabi na sila yung hari, yung mga hari sa Davao, sa kung saan-saan. Hindi yun, mga kapatid. They born again Christians. That's when we were one, we're united together, we're brethren. Yun po pala ang ating pinaka-objective, mga kapatid. And you know why? The prophet also questioned us this one, last one. What about you? Hello? How many souls you won since you've been in Christ? Christianity just goes from one to another. How many souls you won since you've been a Christian? If you're not winning souls, you are guilty. Hello? Ilang taon na po tayong nasa mensahe? So yan ang question ng prophet sa atin. Isa po ako yun. Isa po ako sa kabilang doon. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit paano, kahit taon-taon, meron naman tayo nadadala sa kanyang karya, sa kanyang biyaya. So, if you are not winning souls, you are guilty, you are barren, you have brought shame on the church and the gospel. How many people you get out for Wednesday night prayer meeting? If you are not doing it, you out to be ashamed of yourself before Christ. You're guilty. And your place is that altar. I invite you to come with me for the repentance. For the last one, preparation for the rapture. For the last one, Brad. This, ito po sinabi ng prophet sa kanyang convinced and concerned. If we are convinced that Jesus is coming soon, we do believe that, mga kapatid. We'll be concerned about our lost ones. Unahin daw natin yung ating mga mahal sa buhay. We'll be doing all we can to get the gospel net. To God be the glory. Maraming salamat sa oras. Diba? Pagkatapos ay tumanggap sila. So, dahil kaibigan sila ng pastor mo, pwede mo silang i-connect doon sa pastor mo. Isasabihin doon kay Brother Dongdon na mayroong bagong tanggap doon sa Gabal doon. Pwede silang mag-home church doon. So, hindi naman ibig sabihin ng evangelist na ng church na to. Halimbawa, ako evangelist ako sa Pampalay Church. Lahat ng mako-convert sa iba't ibang dako ay kailangan pumunta pa ng sa Pampalay para doon manambahan o doon bautismuhan. Hindi po kayo ang trabaho ng evangelist, hindi evangelista, no? Sa kanya, spread yung gospel. Kung sinong tumanggap, kung merong pinakamalapit na lugar, nakapatiran, sa Payatas, sa Laguna, ay pwede natin i-endorse. Ganun po yun. Pero ang suporta ng iyong ministry, Brother Leo, dahil ikaw ay ibang minister, dun sa home church mo, sila magbibigay ng pamasahe mo, mga kapatiran natin ang siguro sa unang pagkakataon, tatanggap ng water baptism, yung mga ministro sa church. Pero pag magpapatuloy na, dun na sa mga churches na malapit. Pangalawang paglilinaw, kung ang evangelist ay panglabas na ministry at ang pastor at the same time ay pangloob na ministry, pwede ba na maging team ang dalawang ito pagdating sa specific na mission? Let's talk about Expo Revelation Seminar. Tama po ito. O hindi pwede? Pwede. Halimbawa, ang evangelist ay nagkaroon siya, pagkadap siya ng pastor, dalawang pastor, at meron namang kaloob yung pastor niya para sa ganong office, ganong ministry. So, isasabihin niya yun doon, at dapat magkasama sila. Pero kung halimbawa, wala namang kakayanan, tulad ko, wala naman akong kakayanan sa expo, pwede ko namang i-connecta yun sa mga taong may kaloob
ng pag-export. So pwede mag-connect. Tama po yun. Pwede mag-team. Opo, itim lang yun. Maliban sa individual na evangelism, like one-on-one. Yan, tama po yan. Meron ganun. Iba-iba po kasi klase ng evangelism. Merong one-on-one, meron na po krusada, basta doon sa labas ng church. So, panahon ni Brother Bernard, krusada yung evangelism, work of evangelism. So, ngayon siguro, yung mga pastor na, mga seminars, evangelism din yan. Yun yung tinalaki ni Pastor Ruben nung nakaraan, anti-evangelism. So, ibig sabihin, hindi naman habang panahon na yung pastor ay tutungtong doon sa work of evangelist. Kasi meron talagang office ng evangelist sa isang lokal na iglesia. God bless po. Yan. Salamat, Pastor Chris. So, sino pa ba? Si Father Bong muna apply para kasi ikaw ang Father Bong. At ako po sa bawat isa. Pwede naman ang pastor ay gumanap siya sa evangelist. Pwede po. To do the work of evangelist. Oh, But hindi yun ang office niya. Oh. Halimbawa, halimbawa sa isang liblib na lugar, wala namang fivefold ministry doon, siya lang naman. Alam ka ba naman, isa lang ang kalabi niyang tupa doon? Tama ba? May kakayanan yan naman siya mag-Bible study doon eh. So hindi lang naman evangelist ang evangelist kasi ang trabaho niyan, maghanap din ng tuba. Kaso nga lang, hindi ito, ang evangelist kasi hindi ito tagapagwasak ng church. Tama? Naghahanap yan, sabi ni Berban ng fireball, just like a fireball from town to town. Yun ang trabaho niya eh. Tama. Yung mga nawawalang tupang trabaho to, hindi pumupunta sa ibang simbahan para sirain lang yung pastor. Tama ba? Bakit sumisir? Ang iba kasi nag-evangelist para siraan yung pastor niya. Oo, tama. Meron. Yan ang pinakamahirap. Meron, magsaksi ako niyan. Meron niya. Yun lang yun. Kaso ba pwede? Meron. Hindi na lang siya pwedeng gumanap ng propeta. Ayun! Tama ba? Kasi hindi naman propeta ang kuling niya eh. Pero to do the work of evangelist, pwede siya. To do the work of teacher, pwede. Dalawang larawan. Hindi, pwede naman siya gumanap to. Kaliwa kanan. Kaso nga lang, hindi naman talaga yung kuling niya kasi wala naman talaga doon lumalabas pala. Temporary. Yes, to do the works niya. So hindi naman talaga yung kuling niya. Iba naman, hindi naman talaga pastor ang kuling niya. Ang iba naman pastor. Kaso lang, pinipilit niya na maging pastor siya. Kaya nawawasak yung church. Ayun, isa pa rin yun. O yan. Kasi hindi naman talaga yung pagkatalaga niya eh. Hindi naman talaga pagpakain niya. Hilok. O yun. Kaya hilong-talilong yung mga tupa. Kasi yun nga, hindi nga talaga yung kuling niya. So ngayon, habang tumatagal ang message, ang mensahe, habang tumatagal ka, nakababad ka, malalaman mo naman na yung kuling mo kung ano. Malalaman mo yun. Hindi pwede yung sabihin mo, uy, evangelist ako, pastor ako. Hindi, ibang makaka-identify sa atin kung sino, kung anong pagkatawag natin. Ayun, somebody may identify, that is your gift. Yes, that is the gift. Hindi ka magbuhat sa sarili mo. Hindi pwede. Kasi dito sa message, wala po sa denomination yan, hindi po na pag-aaralan ang calling. Mabuti ni malinaw. Hindi na pag-aaralan yan. Sa denomination, pag nag-aaral ka, pwede ka nang lagyan ng plakit. Pero dito hindi. Lilitaw at lilitaw kung ano ka. Kung ikaw evangelist sa taga-sira, ay iba yun, lobo yun. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Salamat, Father Bong. Dua ka tayo. Kaya sinabi niya, Case to case basis yan. pwedeng gumanap as do the work, hindi naman si evangelist. Do the work. Teka lang, Pastor Johnson, si Father Adlai. Sa Adlai. Ayun, pwede. Keep it cool, man. Keep it cool. Brother Francis, teacher, evangelist. Apostol. Kahit ano. Ayun. Gusto ko lang balansin na. Message. Kaya lang, ang pastor dito, whether you like it or not, sa church ka lang talaga. Ang pasesweldohin ka ng iyong organization mo kinilalagyan. If you one of those evangelist elect of your denomination, pasesweldohin ka rin ng denomination mo. Pero pagdating sa message, dapat may trabaho ka. Tama? So if you one of those evangelists to claim
Whether you like it or not, dapat may trabaho ka. Pangalawa, may home church ka. Bakit dapat ka magtrabaho? Kasi sa church, in-ordain natin yung legal na membro ng church. Una, dapat nagda-tithes ka, may offering ka, tapos yung physical support mo. So meaning to say, paano kang susuporta sa church kung lagi kang nasa labas? Halimbawa, yan naman may problem pa sa diba? Paano ka makakasuporta sa church kung laging wala sa church? Right? So meaning to say, kung mag-evangelize ng isang tao, dapat merong team yung church. May alam yung church para makasupport yung church ng pera. Okay? Bakit dollar? Hindi pesos. And then, in that way, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng team. So, paano ka makakapag-tithes kung wala kang trabaho? Paano ka makakapag-offering kung wala kang pagkukunan? So, meaning to say, dapat pag-evangelist, una may trabaho, pag may guru ka, dapat may trabaho, and so, para makasuporta ka sa church. Okay? Para walang problema. Kasi kadalasan na nagiging problema, dinidiktahan nila, ginagawa nila yung pastor kasi hindi mo ako sinusuportahan eh. Yeah? Dapat kung meron unang susuporta, dapat yung membro sa pastor. Okay? So ngayon, ang para sa akin, sariling ano lang ito eh. Sabi ko nga, dapat may team, no? Hindi naman ibig sabihin na sa loob ng church, kailangan meron tayong ipoproklama na evangelist. Although, okay yun, maganda yun. Pero para sa akin, i-proklama ako na evangelist or so, even kahit hindi, walang problema sa akin. Kasi part ako ng body ni Christ, trabaho ko na i-explore ang salita ni Christ. Right? So, sa message, mga kapatid, sabi nga ni Brother Bong kanina, makikilala ng maraming tao na evangelize ka because of your ginagawa mo. Kasi ako, pastor ako, mga kapatid, sa ating local church. Pero before, mga kapatid, isa rin yan sa tinatanggihan na pwesto. Ang puso ko sa evangelism talaga. So ngayon, nilagay ni Lord ako sa ministry ito. Pero may puso pa rin ako sa evangelism. Ano, evangelist ba ako? Evangelist ba ako? Hindi, ginagampanan ko lang. Kasi may member ako nag-i-invite. Doon sa i-invite niya, pinupuntahan ko lang. Okay? Pero yung mga evangelist ko, wala naman akong madalas. Wala naman kami pinag-uusapan. O, ito yung budget mo, pumunta ka sa ganung lugar. Nababalitaan ko na lang. Pastor, ipag-pray niyo ako, no? Plano ko sana pumunta sa lugar na ganito. Pag meron ako, or else kung wala, kuha ako sa mission pa namin. Okay, so dapat may team na gano'n para may supportahan. Kasi kapag walang gano'n, doon nagkakaroon ng problema. So, ako naman, pinupuntahan ko lang yung gusto niyang, o yung invitation niya na yun. So, gumagano'n din ako as an evangelist. Hindi ako evangelist. Okay, kasi naroon ako sa labanan niya ng pastor, naroon ako sa loob ng church. So, para sa akin, mga kapatid, para maiwasan yung problema, mga kapatid, even na ano man ang mangyari, dapat support lagi tayo sa pastor natin para hindi nagkakaroon ng problema, mga kapatid. So, para sa akin, kahit pastor ka, pwede mong gampanan to. Okay? Kahit ng evangelist. Kasi, kagaya sa church namin, wala kaming teacher. Kasi, hindi pa naman kami katagalan halos, no? Kasama pa kami sa larangan ng mga baguhang church. Wala pa kaming lumalabas na teacher. Ngayon, ginagampanan ko na pangsamantala yung pag-teacher. Pero hindi ako teacher. Gusto ko lang na ma-fit yung, iba kasi yung preaching sa teaching eh. Di ba? Gusto ko lang na yung mga members sa church, magkaroon ng quick understanding when it comes to the message, verse by verse and message by message. Hindi naman ako evangelist, basta ako. Pero tumatrabaho ko ng evangelist. Umahon kami sa bundok. Yan. Kahit sa bundok, umahon kami. Yan. Pero hindi kami umahon kasi gusto lang namin. Meron kasing invitation. Iba kasi yung pumunta ka sa isang lugar kasi gusto mo lang. Oh, pag pumunta ka sa isang lugar kasi gusto mo lang, gastasan mo yung sarili mo. Kasi gusto mo yan eh. Di ba? Pero kapag gusto ng Panginoon yan, mga kapatid, ilalagay ng Diyos sa puso mo yan, i-open mo sa pastor mo. Oh, at tutugon ng Panginoon, amen, sabi ng pastor mo, hindi mo dinilitan. Pastor, pupunta ako sa lugar yan, bigyan mo ako ng pera. Hindi. Yung pastor mismo, ilalagay ni Lord sa puso niya yun eh. Mararamdaman niya yun eh. Di ba? Amen. Sabi ng pastor mo, without, di ko naman makasalita. Sige Brad, pupunta ka lang. Sige, sagot ko na yung ganito, sagot ko na yung ganyan. Pero kung walang ganun, baka you're running in your own. Diba? So, pagka gusto mo pumunta sa isang lugar, yun nga, gastusan natin yung sarili natin. Pero kung ipapasabit natin sa church, pagkasali yung church, hindi lahat may blessing niya.
So, ganda siya. Paglilinaw. Pwede. Teka naman. So, pababain muna natin si Brother Dondon. Yan, ninawala natin si Pastor Dondon ay effective yung evangelism ng iglesia kung may teamwork kayo. Tama ba ba sa London, no? Teamwork kayo mag-evangelize. So, tumaas kasi si Pastor, si Brother Marion. Brother Marion. Yung mga tumayo na yung mga sanay sa field. Praise the Lord. So magandang hapon sa alam ng Panginoon. On behalf of my Pastor Danny, napabot namin yung sa bawat sa atin. Wala na po akong balak tumayo, kaya lang pinag-usapan po natin ngayon yung evangelism. So, siguro gusto ko lang basahin yung scriptures, Ephesians 4, para maklarify natin yung verse 10 doon. Ephesians 4:10. Okay, sabi ng Bible, He that descended is the same also that ascended up far above all the heavens, that He might fill all things. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay. Ang topic is end-time evangelism. Hindi natin pinag-uusapan kung ano yung concern ng office. Yeah, that's right. Kasi when we talk about the office, this is what we call calling. At lahat tayo ng mga naglilingkod sa ating Panginoon ngayon, klaro sa ating lahat na hindi tayo nag-volunteer ng ating mga sarili dahil gusto natin maging somebody sa gawain natin. And I believe that kasi walang sweldo ang pagiging pastor dito eh. At wala yatang bawat isa sa atin na lingkod ng Panginoon ngayon na ngayon lang natin ginusto. We all know that callings is already ordained before the foundation of the world. And gifts and callings are without repentance. So, kaloob ng Diyos yan. We will going to use that in due time. No? Regardless kung ano proseso ng Panginoon para ka makalabas, maraming molde ang ginawa sa atin. So, lahat tayo ay hindi nag-volunteer, hindi rin nagkagusto. No? Even Brother Branham said, I'd rather leave the sermon than to preach. Now, Paul is very concerned about the calling. Sa 2 Peter chapter 1, verse 10, sabi niya, be sure of your calling. For if you do these things, ye shall never fail. So, of course, this is the kingdom of God that are working now. Panahon for Branham, ginawa niya lahat. No? The stored food, 1,100 messages is already packed para pagsaluhan ng Bible ministry. What purpose is to, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Tatlo po ang kinatakbuhan ng ating ministeryo ngayon. Unang-una ay yung giving information to catch that last predestinated seed. When we speak information, it is involved informing the gospel, informing the message of the hour. That's the reason why, as ministers of this last age, it is very important that we are equipped regarding the message. Amen? Bago sana tayo magbasa ng ibang libro, kailangan basahin muna natin yung 1,100 messages ng Brother Branham. Kasi maraming mga evangelist ngayon na kakapasok na nila sa mensahe, gusto na nila na sila ang evangelist. Tapos, gigil na gigil mag-share ng gospel, informing other people na may mensahe sa huling panahon. Pag tinanong anong mensahe na sa huling panahon. Amen?
basta yung propeta na si Brother Branham. Anong propeta? Sino si Brother Branham? Amen? So, hindi nga kayang i-depensa kung ano yung standard nitong mensahe. That's the reason why yung ibang mga tao na misinform sila regarding sa mensahe. At they called us pultok. No? Early stage of the message na husgahan tayo, na mapaghusga, matatapang, mabibigat magsalita. Mga tao na yan ay mga perfectionist. Yun ang dating ngayon sa iba. No? Marami ako na-meet na mga pastors na galit kay Brother Branham. Bakit? Kasi yung mga nakasama nila before, mga walang modo mag-share ng gospel. Niloko sila, something like that. Pero nung ito ay upuan mo at babaran mo regarding sa propeta, sinasabi sa'yo, maganda naman pala ang mensahe. So, yung evangelism, part of is, lahat nagtutulungan pastors, workers of the church, to hunt that last predestinated seed. Kasi hindi tayo makakauwi, hindi magkakaroon ng fulfillment ng rapture without that last predestinated seed. So, say amen. So, kaya may mga ganong setup. So, ang sabi ni Brother Ruel last time, yung opening nun, para ma-fulfill yung information na mabigay. Kasi bakit? Seed form. Nandyan, nakatago sa tao by faith, by hearing the word only that will quicken the seed inside the body. So, started from our family, the Bible study. Of course, bago yan, it's your life. The life of every believer na nagmamanifest sa kanya yung talagang real conversion. We speak about real conversion. Kasi pag may tinanggap ka talaga, amen? Pag may tinanggap ka, sigurado, lalabas sa'yo yan. Okay? So, it started from the life, and then to the Bible study of your family, down to your friends, pababa yan sa mga schools, classmates, and everything, and Brother will discuss it. Mga Bible study and everything. Now, after catching this believers, natanggap niya yung mensahe sa huling panahon, dadalhin siya sa church. And then, he will going to enjoy the teaching of the scriptures. Teach and doctrines. Bakit? Kailangan niya mas digest ang meron dito sa mensahe. Kaya nga tayo binigyan ni Brother Branham ng COD. Para kayo tayo ay magkaroon ng kaayusan. We know how to conduct ourselves. And we have the order of the church. And we have the discipline. Amen? Kaya pag may COD, malinaw Amen? Dito sa teaching, maintindihan mo. Kaya minsan, ang iba nagkakagulo sa church kasi walang maayos na flow. Walang maayos na flow. Kahit sa operational system, magulo. Ako po, matagal na ako nakaupo sa ministry ni Brother Danny Del Monte. Napakatagal na panahon na rin. Pero bago siya, ang pastor ko ay si Brother Noli Villacampa. Yun po ay galit na galit sa mga ministro na hindi nagtatrabaho. Lalong galit na galit yon sa mga missionaries. Si Brother Branham, si Brother Noli Villacampa. Ang isa lang ang missionaries na hindi siya binitawan, si Brother Gerd. Sa panahon ni Brother Noli Villacampa, lahat ng mga expenses siya, pati radio broadcast siya, nagbabayad, and everything. Doon ako nakaupo sa ganyang ministry. That's the reason why na kahit ngayon, nasa shadow ako ng ministry ni Brother Danny, hindi niya siya makarinig sa akin na humihingi ako ng kahit singkong tuloy para magmasahe ko sa aking lakad. Kasi I know, when God called you, He will provide your needs. Amen? 2008, nag-decide ako mag-resign sa trabaho. Sabi ko, Lord, kung tinatawag mo ako sa ganitong ministry, then paano naman yung pamilya ko? Sometimes, I'm working. Si Brother Noli, saksihan si kuya ko kasi siya yung iniwan ko din sa kumpanya. Nung panahon na nandyan ako sa kumpanya, minsan ini-invite ako sa Zambales, dala-dala ko yung sasakyan ng kumpanya, gina-justify ko ang sarili ko that I am working, Nagtatrabaho naman ako, isinasama ko lang, maganda naman ang benta ko,
Pero sabi ng Bible, serve your masters as you serve God. Guilty ako. Kaya alam, ginamit sa akin si Brother Tony Corralal. No? Ganun lang yung tao na yun na binomba ako nun, hindi ako binitawan nun. Sinabihan niya sa akin, if you have calling for the fivefold ministry, then stop working and do the works kung ano yung gusto mo. Of course, hindi ko rin naman ginustong maging part ng fivefold. I don't volunteer. Ang tawag ko sa sarili ko sa church, spare parts. Spare tire only. No? So, after this teaching, amen? Meron ng teaching, established na yung church, kaya lang opisina, meron din tayong tinatawag na keeping program. Kasi amen? May keeping kang ginagawa kasi ang nangyayari sa church, kaya nga, may church, may outreaches ng church. At ang pastor sa bawat church na outreach, kailangan din ng keeping because we need the gift. The 5 gifts. Hindi pwedeng ma-perfect ang church with the pastor itself. Kahit pa paano, meron lalabas dyan. No? That's the reason why, kapag meron ng sistema na gumagana na maayos, hindi magulo, wala man ang pastor, tumatakbo ang church. Bakit? Nakapag-establish ng tamang flow. And we call that harmony in the church. Amen? So, keeping program in the sense of maintaining all the outreaches. Keeping program in the relationship between the church and the believers. Si Brother Ray, isa ako sa mga Brother Ray Suriano. Isa yan sa mga tinitingnan ko. Si Brother Ray nga, kaya niya mag-basketball kasama ng mga young people niya every Wednesday. Do you think what's that? It's fellowship with them. Kasi kahit hindi mo samahan yan, magbabasketball din yung mga young people. Amen? O di makipaglaro ka sa para mag-healthy ka pa. Amen? Sometimes, Pastor Danny also adopting that. Kaya nakita ko, so there are 3. Because it is easy to inform, it's easy to catch believers. But it's hard to teach. And yet, kasi the process of time and journey. And it is more serious thing to keep. That's the reason why, minsan si Brother Vernon, narinig ko rin yun sa, ang daming tumanggap sa Mystery Expo. Nasaan sila ngayon? Amen? So hindi na-keep. Kasi ang pinakamahirap gawin, yung pag-keep sa tao. So, dito, makita mo may sistema ang Panginoon. Meron tayong kaayusan. So when that is being stable sa bawat isa sa atin, hindi tayo magkatalo-talo. Kung pag lumakad ako, kailangan ba may suporta ako? Amen? And then din si Brother Gani, mga believers sa church, na bulwark believers. Sa ngayon, sa akin, in-endorso ni Pastor Danny ang mission and labor sa church. O yun, iniisip ko na naman, sabi ko, problema ito. Kasi alam mo, pag pumunta ka sa mga mission, makikita mo lahat ng pangangailangan. So, sa amen? At minsan, gusto mo rin mag-extend. Kaya lang, minsan, kinakapos din tayo. Pero I believe, if God called us to do the work, He will oblige to sustain us and to feed us. Amen. Yun lang po, God bless. Amen. Praise the Lord. Bakit napakaganda yung mga pinaksa natin ngayon, mga dinaanan natin mga mensahe. Dumami kapatid ang paksa. Pero naiintindihan ko sa subject ni Pastor Roel about the end-time evangelism. Although, kumanda kasi na-discuss natin yung attitude of evangelist, na-discuss natin ang fivefold ministry. Pag sinabing end-time evangelism, i-identify natin what is evangelism is all about. Meron tinatawag na church-sent evangelism. Sabihin, ang simbahan nagpapadala
ng evangelista. For one purpose, for one reason, or for one mission. Meron tinatawag na personal evangelism. So, pwede akong pumunta sa isang tao, evangelyon ko siya, personal evangelism. Meron tinatawag na mass evangelism. Ito yung tinatawag na television, crusade, that is called the mass evangelism. Pero diniscuss ng prophet, diniscuss ng ating hindi yung attitude o evangelist o anong type of ministry, ano ang doktrina ng ipapangaral mo, ano naman ang evangelist ng kayo ko lang narinig. Doktrina ng 7 kulo, 7 kidlat, open of the seal. Ano naman maintindihan niya? But if you do the work of evangelist, it means, okay, it is of life to us as in the Great Commission. Kahit pastor ka, kahit teacher ka, kahit ano ka, all of us as a whole body, it is a Great Commission given to us as the end-time evangelism. Babasa ako sabi ng Prof. And that's the reason I choose today the subject for my last for a while for the tabernacle. On end-time evangelism, when we are doing the work, the mission work, or foreign work, we, the Word of God, we know we're always in the will of God because Jesus first commissioned to His church. Okay? So go out and preach the gospel. This last commission was preach the gospel. Ano ang end-time evangelism? Commission. The last end-time evangelism to preach the gospel. It is the last commission. Or the foreign mission, or sabi na maging foreign mission, go out and preach the gospel. Okay? And when we are doing work of the foreign mission, we, the Word of God, we know, always in the will of God. Always, walang pipigil dyan. If you're doing the will, if you're doing a foreign mission, or mission work, kasi ang mission work, tinutukoy, kapatid, kaya nga meron Mark 16 ang ginamit, go and preach the gospel. Mateo 28, bago umalis ang Panginoon, nag-iwan siya. Nag-iwan siya, kapatid. Go! Di ba Mateo 28? Di ba? Na magsiyaw kayo sa buong sanglibutan. Na yung ipangaral ng aking salita sa buong kinapa. Inyo silang bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Na yung turuan sila. Diba? Ganito yun ang sinabi ng Panginoon. Teach them to observe God. So, ang Great Commission ay limang tinutukoy ng Great Commission. Go, preach, teach, baptize, and observe all things. Yan ang Great Commission na dinala ng propeta, which is called the end-time evangelism. Yan sinabi ng prophet. That is the Word of God. It is always kinakailangan pa. Hindi kinakailangan magtagal ka sa mensahe o ano man, o mangarap pa ng 7 kulong kidlat. Basta with the Word of God, kinakailangan mangarap 7 kulong di lang kayo nakita. Walang doktrina pinag-usapan. Do the work of evangelism. Let it come to let the last destination child come in. Pero pag sinabing fivefold ministry for edification of the body of Christ, tama sinabi ni Pastor Juan. Kailangan ng 5 opisina para ma-edify ka. Kasi matapos ka matawag ko, humayo ka. Anong reason? Preach. Nag-preach ka. Matapos mo preach siya, nagturo ka. Preach, go, preach, teach. Tapos tumanggap, bautismuhan na lang. Tapos tinawag na, observahan mo pa. Basahin mo
the Great Commission. Yan ang Great Commission, very simple. Mga kapatid, ginawa ko rin ang mission work. Lahat ng pastor, ako nagpakasyon ako sa Ilocos, kakambal ng pastor, ang bakasyon ko, kakambal mission pa rin. Nasa Ilocos na rin lang ako, nakapag-ipon ako ng pamasahe, pang bakasyon ko, ang ginawa ko pa rin, kaya, go ye therefore, go, teach, baptize, teach ye them to observe all things as I have commanded you. Anong meron sa Great Commission? Go! Teach! Baptize! Ano ba nila naman? Teach! Observahan mo pa. And observe all things. The Great Commission is about go, preach, teach, baptize, and observe. Diyan ngayon tama si Brother Mario ngayon. Kahit nangaral ka, walang magkikip. Kaya na-observe all things. Ngayon, nag-evangelist ako sa Ilocos. Tinawagan ako ni Pastor Tamboy, Pastor, baka pwede mong puntahan, Brother Tamboy pala, puntahan yung pamangkin ko sa Burgos, malapit sa Banggi, Pasitro. Kasi matagal ng 20 years ng Timate, yung people ni Pastor Baxyon, kasabayan mo yun. Talaga nagkaroon naman ng puso, nagpakasyon na rin ako, yun ang unang pinuntahan ko. Anong ginawa ko? Kung nag-quiz lang, nag-Bible study ako sa bahay nila, nag-quiz na ako, nagturo, nag-quiz pa. Tapos babay, kala na na, dapat may mag-observe rin sa kanya. Anong ginawa ko? Kinuntak ko rin si Pastor Tani Del Mundo. Pastor, meron bang pastor tayo doon? May pastor na tayo sa Ilocos? Ay, meron. Si Pastor Tani Parado. Ay, Pastor Tani Parado. Ako si Pastor, inintusok ni Pastor Dani Del Mundo na baka pwedeng umatay sa inyo. Pinag-praise na rin ako sa kanila. At alam niyo ba, mga kapatid, matapos ko ng Bible study, may panumbalik ang puso ng kapatid na yun at ang kanyang buong pamilya sa isang lugar, in-invite ko siya na umaten sa Lawag City. In-endorse ko siya para may magkit sa tao ito. Did I do the work of evangelism? Nagawa ko pang process. Ngayon, huwag na. Pastor, bahala ka na sa tupang yan, ha? Alagaan mo siya. Kung kailangan magtayo ka ng simbahan doon, sinabi ko, Pastor, napakalaki ng lupa nila. Napakayaman ng pamilya na lalaki ito. Tayo ka ng simbahan doon. Buong pamilya dumating doon. Umaten sa church. Mission accomplished. Ngayon, kapatid, ano ang sistema ng isang evangelism dito? Eh di simbahan ko. Okay, nagtayo ng simbahan sa tabi ko. At yung kapatiran na yan, matagal ko ng kapitbahay. For 20 years. Hindi ko linudok ka nagsisimba kapatid sa Aheres, Pampanga. Makakukuha mo kaya ito? Ako, kung ako'y may end-time evangelism, I am working for the body of Jesus Christ. I am working as a whole body. You are the pastor in that body. You are the evangelist in that body. I have called, pumunta ko sa isang lugar. In order for me to do the work of evangelism, go, preach, baptize, and observe para ma-observahan siya. Bakit kung sinong pastor malapit, kinuha ko pa siya. Ano? Porque ako nag-Bible study doon, nakapagpatanggap, nakapag-bautismo, halimbawa, pasisimbahin ko sa Bulacan. Kalayo. Wala. Simbahin mo ulit ko, ha? Dahil pa kayo nag-touch. Nagka-touch ka ba? Eh, kaswakangan na yan. Ano ginagawa natin? We have work in one body. Correct. Ito, That's sino right. malapit? That's right. Alam niyo sa Bulacan, sa amin, alam niyo po, kasabahan ko pa, kaibigan ko pa sa denominasyon, inirespeto pa. Nagtayo sa simbahan ko, 3 hakbang sa bahay ko, 3 hakbang lang, kapatid, 3. Doon pa, pero kapatid doon, tagal ka naman ng end time.
Hindi end-time evangelism ginagawa. You are building your kingdom. You are building yung magdami na simbahan. Galing sa Quran, galing sa ano. Hey! You are not working for the body. You are working for yourself. You are working for yourself. Yun! Ang layo-layo, pasimbahin mo galing Ilocos. Pasimbahin mo. Ako nagtatanda. Ako na evangelista. Ako na bautista. Ano gagawin ko? Pastor, you are working in the body. He is my body. He is my brother. He is my sister. Alagaan mo siya. Ayun! Ang ganda pakinggan. Praise God. Alagaan mo siya. That's right. Kung magtayo ka ng simbahan, magpapalay ka, mayaman yan. Alagaan. Yan siyempre, 6 years was the kingdom of God. At kakatulong si Pastor Baldan. Pastor, wala akong makunta. Teka, tawagan ko Pastor Dolphy. Oh, Pastor Dolphy, baka may kilala ka sa Ilocos. Meron, kinunta. Talaga may bigay ng number ni Pastor Parado. Pastor Parado, hindi ako pumunta rito. Ito yung problema ng ethics, no? Huwag kayong pupunta sa isang jet. Kung nakikita sa inyo. Yun, tama. Wala sa ethics yan. Hindi ka dumadaan sa pinto, dumadaan ka sa bintana. May kawatan yun. Sabi ko, pagpunta ko, Sir, I have been endorsed by Pastor Danny Del Mondo to come to your church. Okay lang po ba? Okay, lang si Pastor Danny. Sige, kung ikaw na rin magpunta rito, ikaw na rin mag-praise sa linggo. Praise the Lord. In-invite ko buong pamilya ng galing na linggo, dumating ka. Dara sa sakyan nila, dumating sila lahat ng pamilya. Pastor, bahala ka na mag-alaga rin. That is called the end-time evangelism. Ayun! Anong ginawa ng prophet? Good prophet. Pumunta sa isang lugar. Yung ba'y pinasimba niya lahat sa Jefferson Bill? Wala galing sa India, galing sa Africa. Oo nga. No? Oo nga, no? Oo nga, no? We are working as a one body. Ayun! Our mission is doing the work of evangelism. Pastor siya, ginawa niya trabaho ng evangelism. That is evangelism. For the body of Jesus Christ. Not for your own body in your church. Ayun! Natumbok! Kawawa naman yung kapatid. Sipin mo, isang sakay lang sa amin, nasa church na namin yan. Pero sa Angeles, kung pagkaba magsimba buong pamilya, gumagastos pa mga 200 to 3,000 a week. Ang ginagastos nila pabasahin papuntang Angeles, Pampanga. Pero yung pastor yung hindi swapa. Hala. At may pag-ibig talaga sa bagi. At may bagi talaga kinikilala niya sa bagi at kabagi. Hirap-hirap na kayo, brother. Baka pwede magsimba na kayo kay Tomas. Para matagdagan ng membro niyang may kotse. See? Eh, wala pa silang kotse noon. Wala pa silang sasakyan. Pero alam niyo mga kapatid, when it's come to the love of the body of Christ, sometimes hindi mawawala yung interest. Hindi mawawala yung motive. Okay? Pero kung mission work, doing the mission work, eh sabi ng prophet, and an evangelism, rather working of evangelism or doing mission work. Palagay mo si Pastor Espanyola, si Pastor Dani, gumawa ng mission work sa Laban. Gumawa ng mission work sa Bisaya. Pasisimbahin pa niya dito? Gumawa ng pastor doon. Pastor doon. That is called the end-time evangelism. Nag-train ng pastor doon. May pastor doon. Lumawak ang katawan ni Kristo. Yun ang end-time evangelism na pinanalawak ang katawan ni Kristo. So sa Africa, nangaral sa Cambodia, nangaral si Pastor Ruel. May natanggap, pinasimba sa isang simbahan. That's called the end-time evangelism. Kapatid mo yun eh. Kahit negro, kapatid ko yun. Iba na, kapatid ko pa rin yun. Igurot, kapatid ko yun. Itne, kapatid ko yun. Kasama sa katawan. Alam mo yung igurot, papabay mo sa mundo kung punta sa amin. Kaya nga, go, preach, teach, baptize. Ay sino mag-observa? And observe all things. Sino mag-observa ng lahat-lahat ng bagay sa kanya? Binhi ka ba o hindi? Yun, maganda. Yung mag-aalaga, yan ang trabaho ng
end time pastor. God bless you, God bless you. Ewan ko lang, ganun pananaw nyo. Ang pananaw ko iba. God bless. Yun ang basak sa message. Salamat po, Pastor Edward. So, napakalawak. Nagdagdagan pa na tatagpo ni Pastor Edward. At napakayaman po ng tinakbo ng topic ngayon mula nung nakaraang buwan pa. Hanggang ngayon ay nagalak tayo na pagsalusaluhan. So, may next topic tayo na nakalista na siguro susunod tayo. Siguro nakalista po ko sa ano yata, where does the message stand regarding LGBT? Last month, mayroong isang dati raw kung siyang ganon, na-convert sa message. Hindi naman natalakay talaga, nagpatotoo lang siya. So, ang tinatanong dito ay saan ba nakatayo ang mensahe kasi sa alam niya mga kapatid, background lang sa Amerika, marami nang tumanggap sa grupo na yan, pinayagan silang mag-ministry, maging manggagawa ng church o magkaroon mismo ng sariling grupo. At the same time, bit-bit nila yung Christianity at marami rin na issue na perversion sa pedophilia, pero tuloy-tuloy pa rin ang ministry. So, siguro napaka-importante na talakayin natin ito kung saan ba tayo nakatayo kasi naalala ko niya si Pastor Tomas bago siya naglakad patungkol sa ISIS, nagtanong muna kung merong Muslim O ito, tanungin muna natin, baka meron ba rin LGBT? Ha? Meron! Kasi may mga pagkakataon, may mga member natin, may kamag-anak na, diba? May invite sa church, ewan ko sa iglesia nyo, may na-invite na, at siyempre, pangangaral mo yung mensahe. So, sino po bang nais maglatag ng pasimula po patungkol sa bagay na nagsang po? Wala pa. Diba? And they are claiming na anak din sila ng Diyos. Ngayon, kung magko-compromise tayo dahil ang dami na nila, wala itong sinabi ni Paul kay Timothy na with all those suffering and doctrine. I believe, kung meron nakaupo dyan, sa amin may marami na, isang anak ng believer, nakaupo dyan, open mo lang. Dahil kung maniniwala yun, yun ang magbabago sa kanya. Pag nag-compromise ako sa word, hindi ko siya tinulungan. Kasi kinonsinti ko yun. Para lang mag-stay siya ron. Dahil kung yan predestinado, I just preach the word with all long suffering, hindi ko kikiligin yung tenga nila. No? All last eh. Tandaan natin, pag si Barbanam nangangaral ng perversion ng LGBT, no? Lagi niyang nire-refer sa Sodom. Dahil yung Sodomite spirit, doon ang galing yung mga bakla at saka yung mga tomboy. Actually, bakla eh. Bakit kaya ang sabi ng Bible, as in the days of Sodom, as in the days of Lot, bakit? Dahil sa panahon Lot, ang lakas ng movement ng mga bakla. Dahil tandaan natin, yung mga bakla, si Lot, di ba? Dumating yung two angels, di ba? Paano natin dalawang bakla? Gusto ng mga lalaki na kunin yung dalawang anghel. Correct. Mga pogi siguro yun. Ano natin nasabi nilang gusto? Ano sinabi ni Lot? May mga anak akong babae, sila na lang. Ano? Read between the lines. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Eh pag binasa natin yung Bible English naman tayo, no? Binabang ng mga bakla yung pintuan ni Lot. That is a show of force. Ibig sabihin, malakas ang movement nila sa panahon yun. Ang problema si Lot kasi ano siya eh, foolish virgin eh. No? Maliit yung lugar niya, na napahalumino siya sa mga ganyan, hindi niya nakayanan, though righteous siya, pero sabi nga ng Bible mga kapatid, because of the seeing and the hearing, Lot vexed his own soul. No? So, anong stand ng message sa LGBT? We will just preach the truth. No? Right. Ngayon, kailangan ba tayo mangaral sa LGBT? Bakit hindi? Eh kung may bride yan, wala kang magagawa. Who can charge against God's elect?
No? Kung may predestinado dyan na ganun ang kalagayan niya at pag narinig niya yung word, I believe, makakonvert yun. Hindi dahil magaling yung nag-preach. Dahil predestined siya na marinig yung katotohanan. No? So, ewan ko lang, doon ba sa question na anong stand ng message sa LGBT? Ibig sabihin mo, magsisway tayo? I don't think so. Ang alam ko, nandito ba si Pastor German? Nag-uusap-usap kami last time. Minsan may mag-speak din sa mga message churches na hindi nyo kilala. Doon lang sila dyan. Ito, mahirap po sa medyo malaki na yung group. Kasi syempre, iisipin mo, bisita, no? Then, uupo lang yan dyan, wala silang kasama. We will be careful with this, dahil lumalakas talaga yan. Kasi kailangan matupad din dyan, because as in the days of love, as in the days of Sodom. No? Ngayon mga kapatid, tingnan nyo na lang, di ba? Sikat na sikat yung isa sa channel ko na bakla na if he can endorse ng politician, mananalo. Yung in-endorse ng politician, naging presidente. O palagay nyo mga kapatid. Meron tayong outreach sa Bataan, di ba? The first transgender na congressman nandun. Babae, lalaki yun. Pero mukhang babae. Congresswoman siya. Magulo nga. Ang sabi ko sa church, ano ba ang ginagawa ng Congress? They make laws. At nanalo ito, ano yung pinapakita rito? Lumalakas siya. Hindi ibig sabihin lumalakas sila, magsipasiswell message siya. No? We still preach the truth. Kung ano yung tama, kung ano yung mali. May grace pa sa kanila? Yes. Why not? No? Kaya nga si Paul, murderer siya. No? Ginawa pa siya parang marami na isulat sa Bible. Kasi predestinated siya. Kasi hindi natin tutulungan yung LGBT predestinated pag nag-compromise na siya. Ang kailangan ng LGBT na predestinated na yun, maparinig niya yung masakit na katotohanan. At pag narinig niyo yung mga kapatid, no? Makakonvert yun. Para pag hindi na-convert, that is not our way. Ang trabaho lang natin, you preach the word. That's all. No? Then yung word mga kapatid, seed yan eh. Kapag tumingin mo sa puso niya, and the seed will make the seed, makakonvert ka. Gusto nga natin, lahat ng bakla, makakonvert ka. But it is not in our hands. Nasa kami natin, just preach the word. Ganun ka siya. In short, sa madaling kwento na siya, madaling siya kinaputasan. Tapos, natouch siya, at nung gawain nila yung mga kapatid, tumanggap siya sa Panginoon. So, in short, nabautismuhan sila. Sumama rito sa Manila for ilang panahon din, taon ang nakalipas. Naging isang leader na nga namin sa church eh. Hindi ka lang mabilis. Ibig sabihin, may tinakbo na siya. Ibig sabihin, nakita na ni Pastor Ness yung proofs ng pagiging mananampalatay sa kanya. Dumating yung time, ano na nga namin eh, isang leader mo namin sa church. Kaya lang, dumating yung time na nakapagtrabaho siya at ang trabaho niya ay caretaker sa isang malaking bahay sa Las Piñas. At testimony itong mga kapatid, paano natin yan. Yung anak ng amo niya, 2 bakla. Siya ginamit. So, paano to na yung dating bakla, di ba? Hindi siya sabi wala siyang kakayanan. May kakayanan ba siya na share yung kapwa niya bakla? O mas malaki yung porsyento na siya ang madala ng dati niya kasamang bakla? Kasi pag uwi itong Paulo sa amin, Paula uli. Ibig sabihin, para sa akin, tama yung suggestion ni Brother Mario na kung dati na siyang gano'n, much better siguro na i-mold niya muna yung sarili niya sa tulong ng Panginoon, yung pastor niya. Pinaka-proper way. I-invite niyo yung mga dati niyang kasamang bading, nagpapakilala ko sa inyong pastor, ganyan. Kasi pagdating doon, baka nag-impress, gano'n pa rin yung accent niya. Kasi yung mga pintik pang gano'n, baka mamaya, yung buong church natin, puro mapipilantik lang ito. So para sa akin, ano lang yung idea lang. Hindi naman po doctor sa idea. Salamat po, Sir Dondon. Kasi
Di ba? Evangelism na para sa kanila. Pero tatandaan natin, ang lakas ng spirit niyan. Sabi nga, hindi nga raw yan nanganganak, pero dumadami. Yun ang salitang kalikuhan sa kanila. So din yun. Wala dito yung brothers na yung nagamit. Maganda sana kung nandito siya. Kasi sila nag-raise yun. Sino ba pangalan ng brother na yan? Oo, ano siya eh. Si brother ko, pinitig na talaga doon. Sabagay, okay naman po. Pero sayang din na dapat nandito sila. Kasi nung nag-kwento kasi isang malaking patotoo para sa akin. Madida yun? Ha? Madida yun? Madida, dating Madida yun. Pero ang topic natin, ano bang stand ng message? So, maliwanag naman sa atin na dapat ba silang abutin o hindi? Pero sabi ng mensahe, sa amin kasi may mga bading doon na ma-attend. Mga kaklase ng mga brothers. Pag naandun sila, hindi namin nilalayuan. Bagkus, inaano nila parang pinapaikutan nila. Ibig sabihin, ini-encourage nila na bumalik pa. Hindi nila nilalayuan. Kasi naman sabi ng prophet, pag may bisita, huwag layuan, bagkus, ilapit yung sarili natin sa kanila para ma-encourage pa, para bumalik. So, kung ang gusto natin ng mensahe dyan, alam na natin yan na hindi tanggap na may isang bading na mga ngaral sa atin. Pero, sabi nga kanina ng mga naunang mga ministro, na pag predestinado talaga ng tao, magbabago yan. Hindi yan dahil sa akin, dahil sa kanila man sa atin. Magbabago yan kasi Holy Ghost ang kikilos dyan para magbago yan. Gaya ng brothers na nakausap natin nakaraang buwan, nagpatuto siya eh. So kung paano siya sumasali sa mga pageant, tapos naging pastor ba, naging pastor siya. So isang patuto, magandang patuto para sa atin. Pero sayang wala siya dito. Dalawa sila dun eh. Parang yung isa, parang ano rin. Message minister yan, denomination minister. Tumanggap na sa akin. Tumanggap na. God bless. Sige po, maraming salamat Pastor. Siguro, nag-aalangan tayong talakayin yan kasi nga dahil doon sa message. Gusto nyo, reconstruct natin yung question at talakayin natin bilang tayo na naririto, na lalo umakit. Kung payag kayo. Kasi iniisip natin ang question na yan ay galing sa kanila. Doon tayo nagbibigay sa line of thought ng nagbigay ng question. O reconstruct natin yung question at magpunto tayo ng particular na issue sa bagay na yan. Tulad nga na binabanggit ko ni Pastor Agday, kung meron sa message, papayagan mo ba? Diba? Ministro o mahayop, teka lang po. Dating sa denomination, testimony na meron isang background na kultura. Siya ang gagamitin. Tanda natin si Lord, pagka gumamit siya ng tao, hindi siya yung sumakikinig. We remember, ang Book of Acts, divided sa ito yan. Una si Pedro, pangalawa si Paul. Bakit? Dahil unang tinawag mga Hudyo, hindi sila nakikinig kay Paul kasi tapos na kay Paul eh. Oo nga, ano? Pero ang ginamit ko si Peter, ineffective. Pero nung na-convert si Saulo, na naging Pablo, hindi effective si Peter sa Gentile. Tama. Ang ginamit ni Lord sa Gentile, si Pablo. Diba? Kasi nakapag-testify si Pablo kasi si Pablo, hindi lang siya Jew, ano rin siya eh, dual citizen siya eh. So, yung principle na kung sino gagamitin doon para abutin yung talagang audience mo, so what is the effective evangelism is? Siya gagamitin kung talagang converted na siya. Living testimony yun. Yung action na nila ngayon, nag-google sila. Oh, okay. Minsan huwag tayo maging judgmental, minsan may wisdom sa evangelism eh. Sabi ni Paul, sa Hudyo-Hudyo ako. Ano? Parang si Paul, parang mawin niya yun, parang gagawin niya muna yung ginagawa mo. I-judge ba natin yun? Hindi natin i-judge kasi may wisdom siya nun eh. Right, sabihin, ay sa ang puwerte siya,
Doon siya gagamitin, di ba? Dahil ministro siya, sa mga ministro bakla din siya. Hindi naman lahat ministro. Siyempre, kung siya yung ministro, kung may mga aabuting mga LGBT, he is the best minister. Pero hindi Kasi siya, may common ground sila eh. hindi siya pwede maging act as a pastor sa mga ano. Doon nga papasok ko, Mr. Todd, si Paul converted na. Pero sabi niya, to the Jew, I'm a Jew. To the unbeliever, I'm an unbeliever. Ibig sabihin, si Paul nakakompromise, hindi, may gusto siyang abutin. Diba? Nagpakalubo rin si Pablo, paano maabot niya? Diyan papasok yung hindi tayo mamusga kasi baka may ginagawa niya kapatid para mawin mo. But the best person na gagamitin siya. Hindi ako. Maso doon sa, Yes. yung clarification na sa nurturing, kasi binanggit kasi ni kapatid na kanina. May problema sa body language. Kasi masyado mapilantik nga sila eh. Ang paglilinaw ba, pwede ba pwede ba mag-act? Kasi minsan, yung tinatawag na same feather flock together. Medyo asiwak kasi, ako hindi ako, ano to, gusto ko naman liguro. Asiwak kasi ang ibang mga balikan, kapag talagang pastor na pastor ang tatayo, hindi sila pareha ng figures. So yung, to put it to check and balance, yung sinabi ni Pastor ng ano na, dapat, i-surrender niya sa kanyang residence pastor na mag-nurture sa mga LGBT nito kung paano sila kumilos ng tama, magsalita ng tama, lumakad ng tama, katulad ng lakad ng lalaki. Kasi na-deform nga sila. Ang tanong ko, pwede ba? O hindi? Ang isang dating LGBT o tumboy o bakla na mag-act doon as a pastor na nila. O hindi, dapat mag-i-surrender sa pastor nila kasi meron siyang pastor yung dating bakla na na-convert sa message. Nakuha mo makikingan. Ayan lang. Kasi intimidated yung mga ano, pagka yung pastor na straight. Opo, kasi hindi sila magkaka-relate doon. Hindi sila makakasakay, boring sa kanila yun. I believe, kung talaga na-convert yung... I'm talking about sa denomination example, Ed Lapis. Kasi sa Foursquare, I'm not just listening kasi galing ko doon, Ed Lapis. Ang kanyang mga associate, pati ito na yung at kung ako, giinitan noon, matuloy sa natin, as a bishop doon, sila dito ako, hindi na yung barkada po dyan. Okay, kapatid, kasi sa denomination, alam naman natin ang system ng denomination. Paglilinaw lang. Pagka sa message, no? So, we will be wise as a serpent, but we will be gentle as a dove. Kasi aabutin mo nga eh. Ngayon, yung mga kilos, hindi mo matuturo yun eh. Kaya nga. Kailangan talaga problema yun. Ang divine nature from the evil nature. Kaya nga. Doon mo sila ibababad. Paano yung word na observe, na proseso nila? I-segregate sila o kasama sa family gathering? Family gathering na? Fellowship. Ay hindi, kailangan iyan muna sila talaga. Lumapit muna. I-segregate mo na. Yun. Home Bible study mo na. Oo, di naman nagsisimula. Okay, mali na. Kasi ituturo mo sa kanila, ganito ang kilos ng ano. Gulatin mo yung bakla, malalaman mo. Oo nga. Malaman bakla, gulatin mo. Hindi mo mo-modify yun eh. Kailangan, at saka pag mo-modify mo yung action, hindi mo rin sila tinulungan. Kailangan from the inside. Kawawa din, mapapahiya, no? Oo. Kawawa din. So, we are not judging, ha? Pag may pagkasinaro ng LGBT, ligtas yan. But how to reach them? Kaya sila kayo ng isang na-convert, palagay ko, siya gagawin. Kasi may common ground sila. So si Brother Witness kung tawagin na ginagawa. Anyway, gusto ko lang idampi what we have been talking all about the LGBT. Ang justification ng LGBT, hindi sila ng Diyos. They were created by God. At ang isa nilang justification is that biological. But basically, it is psychological. It is sin. Kasalanan. Sino ba lang walang kasalanan dito? It's a sin. Right? Ngayon, medyo natutuwa tayo at isang people. So, kailangan yung sinabi ni Pastor Tomas kanina, observe. Of course, kung na-convert siya,
Hindi yan timano sa 3 buwan, 1 taon. You got to observe yung convert na yun. Same thing in the message. Pag na-convert ka sa message, you cannot just stand preaching the message, not unless you're being observed by your pastor. Pwede na. Kailan yung observation is so important. It could be 3 years, and even Paul, he was observed by Gamaliel for 3 years. Tama. But, yung babae sa balon, Samaritan woman, alam ni Kristo, siya yun eh. Diba? Right then and then, ang lalaki mo ngayon ay ika-6. Ako ika-7. Immediately, nag-react yung sin. Right? Right. So, there are people na katulad nito mga LGBT, effective sila sa iyang yun. Yung mga kriminal, effective sa mga kriminal. Yung mga prisoners, kailangan maging prisoners ka muna para maging effective ka sa prisoners. Kasi naranasan mo yung loob ng factor ni Butch Perga. Kaya yung stand nung Timothy 4:2, preach, idinugtong ko lang doon sa observe. Hindi porket siya na-convert into the message, automatic, message preacher siya. Nabautismo na. Na-observe mo ba? Tingnan mo. Qualify, ipasa mo, papasa sa bar exam yan. Baka notaryo lang yan. No? Kasi maraming mga notaryo sa recto at sa LTO na naglalakad. Ang driver nila is tansan. At marami rin sa message, they belong to the message, but LGBT. Oh, bago-bago. LGBT identification criteria. Bago-bagong isip. Bago-bagong desisyon. Same thing with us. We change our mind. Sa LGBT lang medyo paan. Kaya dual. Hindi two soul. Dual character. May identity crisis yan. Kaya tama yung tinalakay natin kanina na nagpatotoo kasi ito sa Church of the Overcomer yung LGBT ito. Dala-dala ng several bakla. Yun pala. So nagpunta sila one of the Sunday na roon. So, everybody was so inspired. Kasi meron din sa mga churches ng message, meron talagang mga anak ay bakla talaga. So, siya gagamitin. Si Pablo, criminal si Pablo, di ba? Mamamatay tao nga eh. Pero bago siya dinanit ng Panginoon, 3 years, gagawin siya. Same thing with us. Nung na-convert ako sa message, akala ko message preacher na ako. Siyempre, excited ako eh. Habang lumalalim ako, sabi ko sa sarili ko, hindi pa na ako pastor. Kulang ba? Kato din yung LGBT dito, kung ginagamit sila sa paggugupit, that's okay. Diba? Yung buhay nila ngayon, ang ganda nga niya sa picture, pinakita sa church, eh, talagang maluloko ka talaga. Babae. Kasi muntik na rin ang maluloko niyan sa Green Hills. Dahil talaga si Pumarada, alas 2 ng madaling araw. Saan kayo pumunta? Galing ako sa kusina. At saka nagtataksi ako. Drive ako. Galing doon sa Angono. Di sakay siya. Patungtulong. God will make. Kanta siya. Babae. Saan pa? Yan ako sa Kads. Dito sa may Mandaluyong. Pagdating doon na sabi, Mama Para. Nabago yung boses. Ayun ba ko sabi na loko talaga. Pero ganun naman, namatay si Kristo Jesus para sa kanila sa makasalanan. Same thing with us. Kaya we should not be judgmental. Kaya everything that we have commented dito, idinugtong ko lang doon sa keyword para sa ating observe. So pwede abutin? Yes. Observe. Kasi yung bata nga hindi o-observe mo hanggang lumaki ano ba kanyang gusto, lahat ng kurso na ino-observe mo eh. Same thing with the new convert. Ano bang gift niya? Nasaan yung gift niya? And gift is not education. It is gift given by God. And gift is no repentance. Sabi ni Pastor Bar. Kaya itong mga paklang ito, meron silang binili. Kaya tama yung sabi ni
Pastor Kunen, it is a continual topic natin kasi wala dito yung subject para makarelate siya. So, huwag na natin nagali dyan, i-amend na lang natin yung next topic tayo niya. Number 4. So, maraming salamat po. So, yun naman basically, preach the gospel to all creatures. Diba? So, kung dapat pa silang pangaralan, totoo, dapat naman yan. Kasi yung effective, alam natin, yung gamit dito. So, may dalawa pang... Pastor, Pastor Jun, tawagin mo na yan, tawagin kita. Celso. Baka may kakilala kasi ito eh. Ayusin paghawak sa microphone. So, magandang hapon po. Pakiano nga po yung First Timothy 5:20. So, apisuin na po sa akin. Marika, madadaanan pati yung kay Pastor Tomas na kung bakit lumalayo, bakit ang layo pa ng tinadalohan ng iba. Siguro maaaring mo dito. 5:20. Apo, madadaanan lang. Sapat na ito. Kasi experience din ito sa denomination. Since 1986, kunin pastor din ako ng denomination. Kasama rin ako nila. 5:22 na first meeting. So ito ang sabi ni Paul sa ministro, sa mga ministro ito. Dahil disciple ni Paul si Timothy. Sabi niya, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of others' men's sin. Keep thyself pure. Kasi sa denomination, nagka-member din ako ng bakla. Na-convert siya sa denomination, na-born again siya. Pero, kagaya nga ng word na observe, kinakailangan, hindi mo agad pagtitiwalaan. Kasi minsan, sabi nga ng Pastor Bal, minsan Texas pa. Hindi pa sila equipped. Kinakailangan, i-equip muna sila bago sila pagtiwalaan ng ministeryo. Or kung may tiwala ka sa kanya, kumbaga tututukan. Hindi agad patatayuin. Kaya minsan, yung iba, instead na mag-church doon sa kalapit, lalayo pa dahil Texas pa rin nakatayo. Texas pa kaya napapatayo. Dahil gusto niya eager ng preacher. So, merong excuses. Kaya na-excuse yung iba. Hindi pwede doon dahil mga Texas pa yun. So, gusto niya eager na yung preacher. Mature minister. Dahil seryoso yung dala nating mensahe. Bilang ministro, kailangan maingat din tayo. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, pumili ka ng tapat na tao na makakapagturo din sa iba. So, hindi mo pwede basta largahan. Although nalalargahan mo, pero i-observe mo. Kasi yung mga member na ganyan, madaling magbago ang isip niya. Kaya sabi rin ni Pastor, nung bumalik, paula na ulit. So, kung hindi mo siya tututukan, kung hindi mo siya ma-monitor, ma-observe, hindi ba siya mature, pinatayo mo na agad at Texas pa, hindi pa nga bago ang buhay. Even ministers. Kumbaga kumbaga sa denomination pa lang hindi pa born again. Hindi pa new creation. And then, yung attitude niya, yung so kaya kailangan maingat. So kaya dahil kasi ang mensahe, nakita natin, sabi nga, ay ito na yung last message na mayroon tayo. Kaya yun lang na mai-share ko sa kanila, pwede rin sila, may puwang sila sa mensahe. Pero as minister, babantayan natin sila. Bago natin sila pagtiwalaan, tumayo or mag-handle ng isang ministry. Kung yun ang normal na tao na ministro, na lalaki, hindi mo rin basta, Timothy, huwag mo agad ilelehan sa kamay mo. Although ng mga ministry, lalaki, ang galing niya sa theologian niya, huwag mo agad ilelehan. Ingatan mo muna, bantayan mo mabuti. Dahil yung ipinasa ko sa iyo, kailangan maipasa mo rin ng maingat doon sa mga tapat na tao. Thank you very much. Thank you, Maricel. So, na minsan nag-uwi pa rin sila. Diba? Sabi ko nga kanina, we may never know. Kasi baka
kumbaga sa military, mga strategy yun. Which is, siguro itong babasahin nating verse, but it may also answer yung sagot ng yung tanong na hide yourself from the fish. 1 Corinthians 9:20, please. Si Paul matalino. Wise master builder si Paul, di ba? Sabi ng Bible, wise master builder siya. In order for you to be wise, 1 Corinthians 9:20. 9:20. Pinagin ko ito kanina, pero i-expound ko lang ng konti. Ano lang ito? 1 minute. 9:20. Para mabasa natin ang sabi ito. 1 Corinthians 9. Gusto ko lang i-flash para tingnan natin yung wisdom nito. 9. Una sinabi ko, preach the word, don't compromise. No? Pero si Paul wise. Paano niya mag-gain? After preaching the truth, paano niya naman mag-gain yung mga sinners? 9:20 po, 20, verse 20. Baba lang. 9:20. Okay, sabi nito ni Paul, and unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. 20. Verse 20. Yan. Ayan o. Sabi ni Paul, Hudyo siya sa mga Hudyo para maging kayo Hudyo. Ibig sabihin, tinatago niya yung sarili niya. Kasi gusto niya mawin yung mga Hudyo. Hindi lang yun. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that under the law. Ang sabi pa niya sa susunod, to them that are without the law. Kaya pala ni Pablo, dito under the law, pagka ang kausap niya, not under the law, kaya niya rin, flexible. Kasi gusto niya abutin lahat. May flexibility. Ayun, kung mababa o makakatingin si Pablo compromiser. Hindi, wise master builder. Alam niyo yung ginagawa niya. No? To the weak. Being not without the law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without the law. To the weak became as I as weak, that I may gain the weak. I have made all things to all men, that I might by all means save some. So, Barad, magaling magtago si Paul sa isla. Hindi, dapat converted ka muna. Maganda natin si Paul. Hindi, maganda yung question. Alam mo, nagbibiro ka lang. Pero si Paul, alam mo, converted na siya. Hiram ng Bible. Bago siya nagkunwaring Hiram ng Hudyo, Bible. alam niya na Kristiyano na siya. Hiram ng Bible. Huwag kang magkukunwaring bakla pag hindi ka pa converted. Dahil katulad nun, si Paulo, magiging Paulo ulit yun. Doon papasok na obserbahan mo yung tayo. Para... applicable ba dyan? Kanyari, meron ako nagagawin sa mga nasisigero. Na? Hindi naman. Hindi ka na wise na kapatid. Pwede mong tabihan. No? Kasi Pare June. Ano siya po yan?
So, nagkakaroon ng influence po dahil sa spirit po, kasi yung spirit ng bakla talaga napakalakas. Kaya ayon ng Diyos. Ito ay papatuturo ko po sa inyo, parang may sila po sa Saudi kasi, di ba, tinatago, umalis dito sa Pilipinas kasi ayaw ng Saudi ng bakla. Umaalis sila lalaki, di ba? Para tinatago nila yung bakla nila. Pero also, pagdating talaga doon, yung bakla talaga lumalabas. So, dami na yung nangyayari doon hanggang yung nagpapapapit, yung katayo sila ng pabro. Pero at iba kasi na nababatid natin na nakukonvert sa message, yung po ay na-influence ng puso ng bakla. Kasi nakakaibigan nila sa mga bakla hanggang kilos na rin, yung bakla na rin bumibigay. Pero deep inside talaga, kung pinisiyan ng Diyos, makukonvert talaga sila sa message. So, ang kulay po. Kasi sa Saudi, pag umalis ng lalaki-lalaki, pero pagdating talaga doon kasi naging kasama ng bakla, i-influence ka na naging bakla na talaga. Totoo po yun kasi sa Saudi, maraming nagiging lalaki-lalaki, may mga asawa pa lahat-lahat, lalo macho sila lahat na, hindi naman although ng macho na hindi nagkaroon pag may macho ng bakla, di ba? Pero ang sabi ko nga, na-influence na po sila at kami po nanggaling sa Saudi, pag uwi nila ay nagiging bakla. Siguro, pag tumagot sila sa message, nakarinig ng katutuan, kung sila yung pindi ng Diyos, naniniwala ko na hindi talaga sila tunay na bakla, kundi na-influence siya. Kasi po. Amen. Salamat na June. So, tingin ko iwan natin ang topic kasi umiikot tayo doon sa evangelism at nalatag na natin yun. Evangelism patungkol sa particular na